po. Kasama din po natin si Ma'am Zenia Antoniette Mataya. Isa rin pong pharmacist ng Generica. Ma'am Tonet? Good morning po sa inyong lahat. Okay, sila po ang ating mga makakasama ngayong umagang ito. Kaya po sa mga listeners po natin, diba, wini-welcome po natin sila kung may questions man po kayo about generics. Just text your questions sa ating pong text line, 0920-593-0336. O kaya naman, kung meron silang mga karanasan, Liska, sa paggamit ng generics, yan man ay positibo o negatibo, maaari po ninyong i-text sa amin. Okay? Pero tiyak, hindi galing sa generica yun. Okay. Siguro, ang unang gusto nating malaman ay ano po ba ang generic drugs? Pag sinabi natin generic drugs, ano po ba ang generic drugs? Ma'am Connie. Ang generic drugs po ay ito po yung gamot na gumaya dun sa innovator drug. Ibig sabihin, yung aktibong sangkap na nilalaman ng innovator drug ay kahalintulad din nung sa generic drugs. Yun nga lang po, hindi sila gumastos na sa mga ibang bagay katulad ng mga advertisement at saka katulad ng sa research and development sapagkat may nauna na nga po na innovator. Pero hindi po yun nangangahulugan na mas mababa yung kalidad niya dahil ito po ay tiniyak ng BFAD na siya po ay nakasunod sa standard. Yung po BFAD, Ma'am Connie, yung BFAD, Bureau of Food and Drugs. Yes, Ito sir. po yung sumasala sa lahat ng mga produkto bago ilabas sa market. Opo. The mere fact na mayroong approval ng BFAD, yan ay aprobado at pwedeng gamitin, ligtas gamitin, safe Pwedeng gamitin. tangkilikan ng Opo, mga tama, tao. Okay. Okay? Oo. Yun din po ay kasing epektibo dahil po may mga pag-aaral pa rin naman na ginawa na napatunayan na magkasing bisa sila. Yung pong binabanggit ninyo kanina na may mga naunang innovator ang binabanggit po ninyo, Opo. you are quoting or you are referring dun po sa mga branded medicines, sa mga Opo. branded products. Ano Opo. po? Okay. So yun pong pagkakaiba. They have the same content. Opo. Ganun po ba? Yung pong mga, anong tawag dito? Yung pong mga ginamit na mga sangkap ng mga branded medicines ay gayon din po yung mga ginamit na mga sangkap ng mga generic products. In terms of active ingredients, sir, yung mga aktibong sangkap ay kapareho din. Kung yung branded po ay may 500 mg, sabihin na natin amoxicillin, sir, yung generic po, ganun din ang nilalaman niya, 500 mg na amoxicillin din. Kapag pareho po ang content o pareho po yung sangkap, ibig sabihin pareho din po ang bisa, ganun po ba? Opo. Eh bakit po mas mura yung generics kaysa doon sa branded ng mga products? Kaya po nagiging mas mura yung generic sapagkat yung pong branded, gumastos sila sa pag-develop ng bagong produkto. I see. Pag po nakadiscover ka ng bagong produkto, pwede mo siyang i-apply ng patent. Yung patent po, pag na-approve ka ng patent, maglalast siya ng 20 years. Kung sa 20 years na yon, pwede mong itaas yung presyo ng gamot mo kasi walang gagaya sa'yo. Ikaw lang mag-isa ang pwede mag-manufacture ng ganong klase ng gamot. Kaya, kahit hanggang langit ang itaas mo, bibilhin nila at bibilhin yan kasi kailangan nila yan. So, kung ma-expire na yung patent nila, lalabas ngayon yung mga generic, at pwede nila itong maibigay sa mas mababang halaga. Dahil po, isang way nila yan para makapasok sa merkado. Yun nga po, hindi sila gumastos sa Advertisement, advertisement promotion, na napakamahal po. Okay, well said, ma'am. Kasi yan ang naiisip, yan ngayon naiiwan sa isip ng mga kababayan natin, Liske. Opo. Na kapag generic drugs, parang hindi gaanong mabisa, hindi safe gamitin. Pero this time, dahil meron ng generic act
na pinirmahan ng Pangulo at ito isang batas na during the point in Congress. Actually, sir, itong Generics Act ay 1988 pa siya. 1988? 1988, Okay. sir. Si Pangulong Corazon Aquino I pa po see, ang pumirma dito. Medyo Hindi lang hindi na masyadong alam kung pinatupad. masyadong naipapatupad. Opo. Sa ilalim po kasi ng batas na yan, ng Generic Act, kapag magreseta yung doktor, ilalagay niya, dapat nakalagay doon sa reseta ng doktor yung pangalan ng, yung Generic name po. Dapat name. ang... Unahin Oo. isulat daw po Tapos, yung generic name. close and open parenthesis, yung kanyang recommended Recommend. brand of Oo. medicine. Oo. Pero yun po, sir, ay nasa pagpapasya pa rin ng bumibili ng customer. Kasi kung halimbawa pong makakabili siya ng para sa 2 araw, paano naman yung mga kasunod na araw? That's right. Lalo pong wala mangyayari. Sayang lang yung ibinili niya ng gamot para sa 2 araw. Kung generic ang mabibili niya, malamang masusunod niya yung wastong gamutan, yung tinatawag po na drug compliance. Parang ganun, sir, na mas mura, masusunod niya yung wastong gamutan. Mabibili niya ng kumpleto. Kagaya ng mga antibiotic. Ganun, sir. Katulad ng antibiotics, hindi mo siya pwedeng iinumin mo lang siya ng 1 araw. Yung 3 times a day, di 3 lang ang bibilhin mo. Hindi yung pwede, sir. Wala lang siyang effect. Kailangan Sayang po lang. continuous yung Kailangan. Continuous. Okay. Sa inyo pong experience, Ma'am Connie, Ma'am Tonet, sa mga bumibili po sa inyo ng mga drugs, lalo na yung may mga dalang mga reseta ng doktor, nasusunod po ba yung tinatadhana doon sa Generic Act? Na din kinakailangan nakalagay yung Reseta generic ng name, yung generic name, and then nakalagay yung suggested branded medicine na bibilihin ng pasyente. Minsan po kasi ang nilalagay lang, minsan usually pag sa mga doctors na may mga butika rin sa katapat, usually sa QMC may mga butika dyan sa tapat,